Pilit na pinipigil ni Alena ang pangangalog ng kanyang mga tuhod. Pakiramdam ng dalaga, sa pagbaba niya mula sa taksing iyon ay manginginig talaga ang mga iyon at mapapaluhod siya. Pinagpapawisan siya, gayong aircon naman ang kanyang sinasakyan. Ipinatong niya ang dalawang palad sa magkabilang tuhod, sa hangad na mapigil ang panginginig ng mga ito. "Ma'am, narito na tayo." Lingon sa kanya ng taxi driver. Saka lamang napuna ni Alena na nakahinto na sa tapat ng 4-star hotel na pupuntahan niya ang sasakyan. Dumukot siya ng pera sa kanyang shoulder bag at binayaran ng driver, sa kasinikap na maging natural ang pagbaba mula sa sinakyan at magtuloy-tuloy sa loob ng gusali. Dumiretso sa elevator at magpahatid sa ikapitong palapag. Niwag siyang titingin sa kahit kaninong naroon sa lobby para mag-anyong sanay na siya sa pagpunta roon. Room 710, iyon ang sinabi ni Josie, ang kaibigan niyang sanay na sa trabahong iyon. Marahan ng kanyang mga hakbang. Palapit ng palapit ang dalaga sa silid na hinahanap, ay papalakas naman ang sikdo ng kanyang dibdib na halos bumingi sa kanya. Room number 710. Bumuglaw ito sa kanya. Kasabay niyon ay parang tumigil ang pintig ng kanyang puso. Kaya pahingal siyang luminga. Parang robot na nakatayo roon. Nakatingala pa rin sa mga numerong nakasulat sa itaas ng pinto. Pakiramdam niya ay manhid ang buong katawan niya, pero kailangan niyang kumilos. Baka may mga tao nang magsilabas at makita ang kanyang pagkatigalgal doon at kung ano pa ang isipin. Marahan siyang kumatok, 3 ulit, sakay tinulak ang pinto. Madilim sa loob, wala siyang maaninag. Baka wala pa ang kanyang pakay. Pumasok pa siya at isinara ang pinto. Hindi talaga sapat ang ilaw na nagmumula sa lampshade na nasa bedside. "Tuloy ka, miss. Narito ako." Halos napatalon si Alena sa pagkarinig ng boses na iyon ng isang lalaki. Buo, malamig pakinggan. "I'm sorry," sabi nito. "Nagulat ba kita?" Saka mula sa dako ng banyo ay lumabas ito. Nilingon niya pero hindi pa rin gaanong sanay ang kanyang mga mata sa dilim. Hindi niya mapigurahan ang mukha, pero ang kabuuan nito ay malinaw na nakahugis sa kanyang mga mata. Matipunong katawan na walang ibang suot maliban sa nakataping tuwalya sa baywang nito. Obvious na bagong paligo. "I'm Antonio de Lara, but you can call me Anton." Nakita niyang inilahad nito ang kanang palad. Automatikong tinanggap naman niya ang pakikipagkamay nito. Mahigpit ang pagkakamay nito sa kanya. Iba ang sabi ni Josie. Ang mga lalaki sa ganoong lugar, pagpasok pa lamang ng babae ay nililingkis na agad. Ni hindi man lang daw nag-aabalang maligo o magsipilyo. Walang mga pakundangan. Pero bakit si Anton? Iba yata. Nakipagkamay pa sa kanya. O baka naman bagito rin ito kagaya niya. "Maupo ka muna, miss. Ano nga palang pangalan mo?" tanong nito. Alena Castro." Huli na nang maalala niyang ang bilin nga pala ni Josie ay magbigay siya ng pekeng pangalan. Pero huli na, hindi na niya ito mababawi. "Yun ba ang totoo?" tanong ng lalaki sa kamarahang tumawa. Tumango lang si Alena. "Umorder ako ng pagkain, tsaka brandy. Halika, saluhan mo ako." "Busog ako, Anton. Kung pwede gusto kong maligo muna." "Sige, ikaw ang bahala." Masayang sabi nito. "Hayo ng banyo." Tumango siya. Nasundan ni Alena ng tingin ang lalaki. Dumako sa mesa na napapagitnaan ng 2 silya. May mga nakatakip na pagkain doon at isang bote ng brandy at 2 kupita. Nagsali ng alak si Anton sa 2 kupita na iyon. Bago pa siya maalok nito, ay mabilis nang pumasok ng banyo si Alena. Nang matapos maligo ay inabot niya ang malaking tuwalyang nakatupi sa lalagyan. Itinapis niya ito sa katawan. Kahit bantulot siya ay kailangan na niyang lumabas para matapos na ang nalalapit na trahedya na kailangan niyang gawin sa ngalan ng pag-ibig. Marahan niyang pinihit ang seradura ng pinto sakay tinulak. Nakatayo sa gitna ng kwarto si Anton. Hawak ang kanyang kopita ng alak.
Lumingon ito nang marinig ang ingit ng pinto at masayang ngumiti nang makita si Alena. "Ready ka na ba?" tanong nito. Tumango ang babae, saka lumabas na mula sa banyo. Kumilos si Anton. Inilapag ang hawak na kopita sa mesa, saka siya nilapitan. "Basang-basa ang buhok mo ah." Masuyong sabi nito. Nakalimutan nga pala niyang balutin ang towel iyon bago siya lumabas mula sa banyo. Inalis ng lalaki ang nakabalot na tuwalya sa kanyang bewang. Umiwas ng tingin si Alena. Ayaw niyang makita ang kung anumang itinago ni Anton sa tuwalyang iyon. Ikinuskos ng lalaki ng marahan ng tuwalya sa basang ulo ng dalaga, sa lahat ng panig ng kanyang ulo, kaya napaharap siya sa lalaki. Saka lamang niya nalaman na nakasuot pa pala ito ng pang-ibaba. Ewan niya, pero parang nagluwag ang kanyang dibdib. "Ayan, medyo tuyo na," sabi nito pagkatapos. "Halika, kumain ka kahit konti. Maaga pa naman eh. Pareho naman tayong hindi nagmamadali, hindi ba?" Tumango si Alena. Pinagsilbihan siya ni Anton. Nilagyan ng pagkain ng kanyang plato. Kapansin-pansin ang pagiging sweet nito sa kanya, na tila tumutunaw sa kabang na darama. Magkasabay silang kumain. Panay ang sulyap niya sa lalaki. Madalas din naman niyang mahuli na tumititig ito sa kanya at ngumingiti. Hindi nagtagal at natapos sila sa pagkain. Saglit na katahimikan ang namayani sa kanila. Magkatabi sila sa kama at parehong nagpapakiramdaman. "Well," untag ni Anton pagkuwan. "Paano? Ready ka na ba?" May gusto pa sana siyang sabihin dito, pero muling gumiit sa isip niya ang bili ni Josie. Nalimitahan niya ang pagkausap sa lalaki. Ngumiti na lamang siya at baka sa pagsagot-sagot niya ay mahalatang hindi siya cultured. Baka salitang squatter ang masabi niya. Specifically na hinihingi nito ang isang babaeng may breeding at nakatungtong sa koleyo. Nakatayo na ang lalaki sa tabi ng kama, nakangiti kay Alena. Kahit kinakabahan ay ngumiti rin siya para ipakita sa lalaki na hindi siya nahihiya. Saka siya lumapit. Inabot ni Anton ang isang balikat niya, sa kamarahang kinabig siya nito palapit sa kanya. Ipinatong pa ang isang kamay sa kabila niyang balikat. "Promise, I'll be gentle. Kung totoo nga ang sinabi nilang ganun ka nga." Tumango si Alena. Naramdaman niya ang mabango at mainit na hininga ng lalaki sa kanyang pisngi. Kasunod ay ang mamasa-masang mga labi. Humaplos pababa hanggang umabot sa kanyang bibig. At kasunod ang paghalik nito sa kanyang buong mukha, sa bibig. Halos mapugto ang kanyang paghinga dahil mapusok at mapag-angkin ang mga halik na iyon. Kahit ganoon, hindi napigil na itanong ni Alena sa sarili kung ang nobyong si Dino ang humahalik sa kanya ay para siyang gumagaan. Na tila isang ihip lamang ng hangin ay matatangay na siya at maligaya. Pero kay Anton, wala siyang anumang nararamdaman. Siya na rin ang sumagot ng katanungang iyon. Iba si Dino. Mahal niya ito. At dahil sa pagmamahal na iyon, kaya siya narito para tulungan ang lalaking pinakaiibig. Hindi na niya namalayan kung paanong nalaglag ang tuwalyang nakatapis sa kanyang katawan. Mabilis ngunit maingat ang bawat kilos ni Anton. Mapaghangad pero may pagsuyo. Marahan ang mga halik at haplos ng lalaki na kahit ayaw niya ay hindi niya maiwasang hindi madarang. "Alena!" Daing ng lalaki sa kanyang tainga. Ang mainit na hininga ng lalaki na dumadaiti sa kanyang balat ay nagbibigay ng makatindig balahibong kiliti sa kanyang buong katauhan. Nang dumating ang kanilang pag-iisa, hindi napigil ni Alena ang pagtakas ng impit na sigaw sa naramdamang sakit na dulot ng ginawa sa kanya ni Anton. Nang ihiwalay ni Anton ang katawan nito sa kanya ay waring pagod na pagod ito. Nanatili itong nakahigang patihaya, nakapikit at nakaguhit ang masayang ngiti sa mukha. Hinigit ni Alena ang tuwalyang naipit ng lalaki sa pagkakahiga nito. Bumaba siya mula sa kama at tumayo. Ibinalot ang tuwalya sa sarili at halos patakbong nagbalik sa banyo.
nagkulong doon. Nang lumabas si Alena ay nakapaligo ng muli at nakabihis na. Tumingin siya kay Anton. Nakatapi na ito ng tuwalyang ginamit niya kanina lamang. Naninigarilyo na ito at nakatingin sa kanya. Aalis na ako. Paalam ni Alena. Hindi kumibo ang lalaki. Tumalikod na ang dalaga at mabilis na binuksan ang pinto. Alena, sandali! Napatigil ang dalaga at nilingon ang lalaki. Hindi ko akalain na totoo ang sinabi nila. Akala ko Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Nabigla kita. I'm sorry. Hindi ko talaga alam na... Sabi nito, saka tumingin sa ibabaw ng kama. Sa bahid ng dugong na iwan doon, patunay na si Anton ang una. May pait ang ngiti ni Alena bago muling tumalikod. Hintay! Sandali lang! Narinig ng dalaga ang kaluskos ng paglakad ni Anton sa sahig ng hotel room. At nang nasa likuran na niya ito, kinuha ang isang kamay ng dalaga at may inilagay doon. Nang tingnan ni Alena ay isang bilot ng salaping papel. Para sa'yo. Salamat ha. Isinilid ni Alena sa kanyang bag ang salapi at tuluyan ng iniwan ng kwartong iyon. Nasa taxi na siya nang palihim na kunin ang balumbon ng pera at binilang. 5,000. Iyon ang tip ng lalaki sa kanya. Ibinalik niya sa bag ang pera at kinapa ang sobrang ibinigay sa kanya kanina ni Josie sa munting opisina nito sa downtown area. Nabilang na niya iyon. 30,000. Yun lang ang kailangan niya. Pero ang labis, ang ibinigay ni Anton ay kailangan din naman niya. Kailangan niya at ng kanyang pamilya. Ma'am, saan tayo? Tanong ng tsoper. Sa dagat-dagatan ho. Sagot niya sa may edad na driver. Sa unang hanay ng mga bahay pa lamang pagsapit sa dagat-dagatan ay pinara na ni Alena ang taxi. Pumasok siya sa isang eskinita. Pagsapit sa ika-6 na bahay roon ay huminto ang dalaga. Kinatok niya ang pinto nito. Aling Bebang? Aling Bebang? Tawag niya. May kumilos sa loob. Huminto na sa pagtawag at pagkatok si Alena. Hinintay niyang mabuksan ang pinto. Madilim ang paligid doon pero sanay na siya roon. 6 na taon na rin silang naninirahan doon ng kanyang mga magulang simula nang lumuwas sila mula sa Leyte. Magki-15 pa lamang siya noon. Bumukas ang manipis na pinto. Sumungaw si Aling Bebang na halatang nagising lamang. Gulo ang buhok nito at nakasimangot pa. Pero nang mapagsino siya ay ngumiti ito. Ikaw pala, Alena. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Usisa nito. Nakalimutan na ba ninyo ang pangako ko? Dala ko na ho ang pera. Kailangan maayos na ang problema ni Dino, Aling Bebang. Bumahid ang lalong lungkot kay Aling Bebang. Galing nga ako kanina roon. Wala nang pag-asa ang anak ko. Imposible raw makakuha ka o kami ng ganoong halaga para maiayos ang kaso niya kay Mr. Sandico. Aling Bebang, kapag ginusto ho ay pwedeng mangyari. Sabi niya at tinukot ang sobrang nasa bag. Iniabot sa may edad na babae. Ano to? Ang 30,000 nga ho. Siguruhin muna ninyong hindi nakakasuhan si Dino bago ninyo ibigay ang halaga. Magpagawa kayo ng kasulatan at kung may papipirmahan sa inyong papeles, wag muna kayong pipirma hanggang hindi nababasa ni Dino. Baka mawalang kabuluhan ang paghihirap natin. Tatandaan ko ang bilin mo, Alena. Teka, ililigpit ko lang to at ihatid na kita sa inyo. Malayo pa kasi roon ang bahay nila. Nako, wag na ho. Nakarating nga ako dito eh. Makakauwi rin ako. Tumalikod na si Alena pero humabol si Aling Bebang. Bakit ho? Wag ka sanang magagalit ha. Saan naman galing ang perang ito? Tumawa ang dalaga. Tawang malungkot. Aling Bebang, hawak nyo na ang milagro. Wag nyo nang itanong kung sino ang santo. Saka nagmamabilis na niyang iniwan ang ina ng kanyang mahal na kasintahan. Pigil ang gustong mag-umalpas na mga luha. Hindi na kailangan ng pag-iyak. Tapos na iyon.
Nagawa na niya nang pumayag siya kay Josie sa suhestyon nito kung paano siya magkakaroon ng 30,000 ng madalian. Samantala ay hawak ni Aling Bebang ang sobre ng salapi. Hindi na siya matutulog. Kinabukasan din ay pupunta siya sa tanggapan ni Mr. Sandico. Isusoli na niya ang salaping na dispalko ng anak niyang si Dino. Nakahiga na sa kanyang kama si Alena, ngunit hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Hindi mawala sa kanyang isipan ang naganap kanina sa kwarto ng hotel na iyon. Para siyang nasusuka sa kanyang ginawa. Ang konsolasyon na lamang niya ay ginawa niya iyon para kay Dino. Mahal na mahal niya ang kasintahan. Hindi siya makakapayag na mabibilanggo ito dahil sa pagkakadispalko nito ng 30,000 pesos mula sa pinapasukang opisina. Bagong dating sila sa Maynila nang makilala niya si Dino. Isa ito sa maraming nag-uusyoso sa kanila nang dumating sila sa bahay ng kanyang tiyo Raul, pinsang buo ng kanyang itay. Nang mag-asawa si tiyo Raul at tiya Emang niya at umuwi ng Pangasinan, sila ang nagyaya sa kanilang mag-anak na subukin ang kapalaran sa Maynila. May sinasaka nga ang kanyang itay sa Sitio Hugpa sa Leyte, pero nauuna pa sa kanilang mag-ani ang mga taong labas. Wala na halos natitira sa kanilang mag-anak kapag dumarating ang pag-aani. Kaya nang malaman ito ng tiyo Raul niya ay kinayag silang makipagsapalaran sa Maynila. Payat na payat siya noon. Nakatirintas ng dalawa ang kanyang lampas balikat na buhok at talagang pangit. Tinutokso siya ng mga batang nagmimiron sa kanilang pagdating. Si Dino na kasama nila ay siyang sumaway sa mga ito. Muntik pa ngang mapaaway ang binatilyo sa mga kalaro. Kaya naman natandaan niya ito. At mula noon, tuwing makikita niya ay binabati niya hanggang sa maging magkaibigan sila. Hindi na niya maintindihan kung paano sila nagkasundo. Basta noong 4th year na sila sa high school ay mag-on na sila. Hindi na nagkakahiwalay sa mga lakaran at bumubuo na ng mga pangarap. Magkasunod silang nagtapos sa high school ng kapatid na si Teddy. Napagkasunduan nilang siya muna ang tumigil sa pag-aaral. Si Teddy ang nagpatuloy dahil lalaki ito, sabi ng kanyang itay at inay. Kaya wala siyang nagawa kundi tumulong na lamang sa bahay. Napasok si Dino bilang messenger ng isang water company. Dahil kinakitaan ng talino at sipag, isang taon lamang ay ginawa na siyang driver collector nito. Lumaki ang sweldo ng binata at dahil lumaki na ang kinikita ay napapabarkada na rin. Hindi niya alam na papasama na ito sa mga sugal, kagaya ng karera at nitong huli ay sabong. Siya ang nag-iingat ng paluwagan ng mga empleyado sa production department. Lingid sa mga kasapi ay hinihiram niya paminsan-minsan ang nakukubra roon, isinusugal. At kapag oras na ng sahuran ng paluwagan ay saka gumagawa ng mga paraan para mapagtakpan ang ginawa. Pero minsan nga ay sumabit siya. Nagsumbong ang mga sasahod sa paluwagan kay Mr. Sandico, ang general manager. Kinausap siya. Nangako siyang magbabayad. Kung hindi ay itutuloy ang demanda laban sa kanya. Nakiusap si Dino at ang mga magulang nito. Nangakong wag lamang kasuhan ay babayaran niya ang 30,000 na nadispalko. Pero binigyan sila ng deadline na kung hindi may bibigay, kinabukasan din ay sasampahan siya ng kasong estafa. Nalaman iyon ni Alena. Nagulo talaga ang kanyang isip. Pero sa hirap nilang iyon, sino bang sira ang ulong magpapahiram ng ganoon kalaking halaga? Naalala ni Alena si Josie. Ang alam niya ay manager ito ng isang tourist shop sa Ermita. Sa Caloocan na ngayon nakatira ito at ang kanyang mga magulang at kapatid. Mula nga nang gumanda ang trabaho nito ay lumipat na sila roon. Pero madalas pa rin silang nagkikita-kitang magkakabarkada. Noon niya nalaman na talagang manager na si Josie sa tourist belt. Pero ng isang high-end club. Sinubukan niyang manghiram dito. Pero wala itong ganoong kalaking halaga para ipahiram sa kanya. Kaya nagsuggest ito ng isang bagay na hindi akalain ni Alena na tatanggapin niya at gagawin. At nagawa na nga niya, alang-alang sa kanilang pag-ibig ni Dino. Kanina nga ay nakuha niya ang halagang kailangan nito. At bukas, alam niya, makakalantad na uli ang katipan na noon ay umuwi muna sa isang kapatid ng kanyang inay. Bukas ay magkakaharap sila. Tiyak na magtatanong ito
kung saan niya kinuha ang salapi. Pero masasabi ba niya kung talagang paano siya nagkaroon noon? Magkakaila muna siya. Saka na niya sasabihin kay Dino kapag naitatag na nitong muli ang sarili. Makatulog at magising si Alena ng gabing iyon na ang nagsusumiksik sa kanyang isip ay ang pangyayaring hindi na siya malinis. At parang multo itong singit ng singit sa kanyang kamalayan. Ngunit may babalik pa ba niya ang nangyari na? Ang mahalaga ay natulungan niya ang kanyang mahal at muli silang magbubuo ng mga pangarap para sa kanilang hinaharap. Kinabukasan ay masigla siyang nagbangon sa kabila ng kanyang pagkapuyat, sa kabila ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang pang-ibaba, na noong nakaraang gabi ay sinimsim ng kung sinong lalaki na nagngangalang Antonio de Lara. Bale wala na yun sa kanya. Ang mahalaga ay darating si Dino pagkaraan ng hindi niya makita ng mahigit 1 linggo. Aba, mukhang tumama sa ending ang anak kong dalaga. Kantyaw ng ama, si Mang Pipoy, nang makitang masiglang masigla si Alena. Kasi po ay binigyan ako ng pag-asa ni Dada na makakapagtrabaho ako sa pinapasukan niyang pabrika. Aniya sa ama. Magtatrabaho ka? Nagtatakang tanong ng ama. Kesa naman po naka-standby ako rito maghapon. Kapag nakapagtrabaho raw ang isang kabataan ay tinatamad na sa pag-aaral. Itay, yung iba po, hindi po ako. Marami pa akong pangarap sa buhay. Nakasama si Dino. Pakindat na dugtong ng matanda sa anak. Ang itayo, nanunukso. Totoo naman eh. Baka nga mauna ka pa sa akin. Dagdag ni Teddy na nagtitimpla ng kape. Humanap siya ng kakampi. Nay, kayo na nga ang magsabi sa kanila. Parang sumbong niya sa ina. Mag-aaral din talaga si Alena, Pipoy, Teddy. Kaya bilisan mo ang pagkuha ng degree mo at nang siya naman ang makapag-aral. Napangiti si Teddy sa ina. Wag ho kayo mag-alala, inay. Konting-konti na lang at makakapagtapos na rin ako. Shasha, tama na yan at baka mahuli pa tayo, Chodoro. Mahirap sumakay. Sabi ni Mang Pipoy sa anak na lalaki. Hapon na at kasalukuyang nagbabasa ng magazine si Alena, kaya hindi niya napansin na dumating na ang hinihintay. Tumapat si Dino sa bintanang kinaroroonan ng dalaga. Alena, napaigtad ang babae. Dino, bakit ngayon ka lang? Halika tuloy. Nagmadali siyang pinagbuksan ito ng pinto. Buong pagmamahal na nagtitiga ng magkatipan, nakatayo sila sa likod ng pintong isinara ni Alena. Walang mga pangungusap na namamagitan sa kanilang mga labi, pero nanunulay iyon sa kanilang mga mata. Dino, salamat at naayos na ang lahat. Saka mabilis na nakalapit sa lalaki, nagyakap sila. Alena, kung hindi dahil sa iyo ay... Naiiyak na sambit ng lalaki. Maraming salamat. Makakaganti rin ako sa iyo balang araw. Madamdamin niyang sabi sa dalaga. Kalimutan mo na yon. Kung ako naman ang may sabit syempre tutulungan mo rin ako, di ba? Halika, maupo tayo. Ang tagal na nating hindi nakikita Malambing na sabi ng dalaga. Kinawit sa braso si Dino. Jahe ako sa inay at itay mo, Alena. Kung may pagkukunan lamang akong iba, hindi ko hihilingin yun sa'yo. Kalimutan na natin sabi yun Ang importante, narito ka na. Magkakasama na naman tayo. Alena, may sasabihin sana ako sa'yo Hindi ko alam kung magugustuhan mo o hindi. Ano yun? Nakangiti niyang tanong, hinawakan pa ang braso ng katabi. Aalis muna ako, Alena. Kailangan lumayo muna ako. Gusto kong lumayo muna sa barkada. Sa bisyo na naglipa na dito sa atin. Gusto kong mapasimulan na ang pagpupundar sa ating pangarap. Napatda si Alena. Nabitiwan ang brasong hawak niya. Nakatingin kay Dino. Walang emosyon ang muka. Kung mananatili ako rito, baka hindi ko na magawa ang mga bagay na gusto kong gawin para ihandog sa'yo. Pero bakit pa? Nangilid na ang luha niyang tanong kay Dino. Paano ako? Iiwan mo ko?
matitiis mong magkalayo tayo uli? Para sa atin din naman ang gagawin ko, Elena. Wala na akong trabaho dito dahil sa nangyari. Pero may tiyuhin ako sa Palawan na may 4 na basnig. Sabi ng itay ko, pwede naman siguro niya akong isingit doon. Mag-a-apprentice ako para matutong mangisda. Hindi naman siguro mahirap pag-aralan ng pamamasnig. Diyos ko, Dino, ang layo ng Palawan. Tatawag akong lagi, Elena. Araw-araw, basta nasa lupa kami. Bakit? Ilang araw bang nasa laot ang bangka? 2 hanggang 4 na araw daw. Marami daw kasing baong yelo ang mga paglalagyan ng mga huli. Hindi na kumibo si Elena. Napatungo. Umaagos ang luha. Elena, huwag mo akong kausapin. Paiyak na sagot niya. Elena naman, sino ba ang gusto mong umintindi sa akin? Bukod kay inay, ikaw lamang ang lagi kong kadamay sa mga problema ko. Tumingin siya kay Dino. Nakita niya sa mukha nito ang paghihirap ng loob. Nabagbag naman ang kanyang kalooban. Talaga bang kailangan? Pinalis ng binata ang mga luha sa pisngi ni Elena bago ito sumagot. Kung hindi, bakit lalayo pa ako? Akala mo ba ikaw lang ang mahihirapan kapag nagkalayo tayo? Mahal na mahal din kita, Elena. Alam mo yan. Hindi na kumibo ang dalaga. Siya nga pala, hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan mo kinuha ang perang ibinayad ko kay Mr. Sandico. Napapiglag siya. Nagbalik na naman sa kanya ang pangyayaring iyon ng nakaraang gabi. Si Anton. Kinipit niya ang kanyang 2 hita. Parang nahihiya siyang hindi mawari. At ang sakit ay naroon pa rin. Nagpapaalala ng pagkawala ng kanyang iniingatan. Hindi mo na ako sinagot. Untag ni Dino. Si Josie. Oo, kay Josie. Inutang ko. Malakas siyang kumita bilang kahera dun sa isang club sa Ermita. Nakakunot ang noon ni Dino. Ano naman ang kapalit, Elena? Kapalit? Wala. Babayaran ko lang siya pag may trabaho na ako. Si Dada naman ang tutulong sa akin para makapasok sa pabrika. Pagsisinungaling niya. Napailing si Dino. Nakita mo na? Kaya talagang kailangan magtrabaho kaagad ako. Para ako na ang magbabayad ng utang na yun kay Josie. 30,000. Sapat na nga ba yung kabayaran sa kanyang dangal? Tanong niya sa sarili. Na sinagot din ang isip ni Elena. Sapat na yon dahil napagtakpan ng halagang iyon ang isang malaking pangangailangan ng kanyang mahal. Kada sweldo ko ipapadala ko sa'yo para mabayaran mo si Josie. Ani Dino at hinawakan ang kamay ni Elena. Kapag tapos ko ng bayaran yon, ang para sa kasal naman natin ang pag-iipunan ko. Pangako yan, Elena. Kaya sana'y maintindihan mo ang gagawin kong paglayo. Lumipas ang mga araw. Habang hinihintay ang resulta sa pabrikang inaplayan, naisipan ni Elena na gamitin ang ibinigay na 5,000 ni Antonio de Lara. Nagtayo siya pansamantala ng munting negosyo. Ang kaibigan niyang si Dada ay sumasideline sa kanya pagkatapos nito sa pabrika. Nagluluto sila ng yema, puto, pulburon at kung ano-ano pang mga kakanin at kanilang inilalako. Maliit man ang kanilang tinutubo, kahit paano ay nakakatulong naman ang kanilang kinikita sa pang-araw-araw. Noong araw na yon habang hinihintay si Dada, naalala niyang muli si Dino at ang halik na iniwan nito bago ito umalis. Mainit ang halik na iyon, nakakatangay, at sa totoo lang ay muntik na siyang bumigay. Kung hindi lang biglang gumuhit sa kanyang balintataw ang kaanyuan ni Antonio de Lara. Bigla niyang naitulak si Dino. Umalis tuloy itong bitin na bitin. Nang maisip si Anton ay muling sinaklot na naman ng kung anong damdamin si Elena. Parang napagkit sa kanyang kamalayan si Anton. Nakangiti at tinatawag siya. Makisig na makisig sa pang-executive na kasuotan nito. Hindi niya may paliwanag kung bakit sa tuwing maaalala niya si Anton, na ngayon ay padalas ng padalas, ay kinakabahan siya. At parang gustong-gusto niyang makita itong muli. Nabibighani-wari siya sa boses nitong buo at lalaking lalaki.
Pilit ding pumapaimbabaw sa kanyang diwa ang mga naganap sa silid na iyon na kahit talagang hindi niya pinag-ukulan ng pansin ay nakapag-iwan pa rin ng malinaw na imahe sa kanya. Ipinilig ni Alena ang kanyang ulo para mapalis ang mga alaala ni Anton, pero nanatiling naroroon iyon sa kanyang diwa. Binibigyan siya ng hindi may paliwanag na alalahanin. Antonio de Lara. Hindi niya namalaya na binibigkas na niya ang pangalan nito. Natatakot siya sa nararamdaman. Noon, maisip lang niya si Dino ay agad na siyang kinikilig. Ngunit ngayon ay parang hindi na niya maramdaman iyon. Subalit kapag si Anton ang naiisip niya, ay tila sumisirko ang kanyang puso. Gusto niyang maalis ang banyagang damdamin na iyon, na pilit sumasalit sa dapat sana ay kay Dino lamang niya iuukol. Marahil, kaya niya nadarama iyon ay dahil lamang sa may nangyari sa kanila ni Anton. Kaya lagi itong sumasagi sa kanyang isip at pagtagal-tagal ay tuluyan ng mawawala. Isa pa ay hindi naman na yata talaga niya makikita pa ito. Ngunit habang dumaraan ang mga araw, kahit madalas naman ang pagtawag sa kanya ni Dino sa Palawan, ay tila may hinahanap ang isang bahagi ng puso ni Alena. Ang naghahatakang damdamin niya para kina Dino at Anton. Inaamin niyang may lumalagong damdamin siya para kay Anton, para sa minsang may nangyari sa kanila. At ang tila nababawasang pagtingin niya kay Dino, lalo na ngayong malayo ito. Kaya lamang, alam niyang si Anton ay mananatili lamang sa kanyang pangarap, parang ilusyon na kailanman ay hindi magkakaroon ng katuparan. Samantalang ang pagmamahal ni Dino ay hawak na niya, may katiyakan. Bago siya matulog ng gabing iyon, naidasal niyang sana ay mawala na at malimot na niya si Antonio de Lara. Magandang gabi, Josie. Napataas ang ulo ni Josie mula sa pag-aayos ng pera sa cash register niya. Parang pamilyar sa kanya ang nakangiting mukhang iyon, pero hindi niya matandaan kung sino. Sa dami ba naman ng mga customer ng club? Nakabahid sa mukha niya ang pag-aalangan. Hindi mo na ba ako natatandaan? Ako yung pinaboran ninyo ng boss mo, na binigyan ninyo ng Alena Castro. Sabi nito, nagliwanag ang mukha ng dalaga. Natatandaan na niya. Ikaw si Anton? Antonio de Lara? Ngumiti ang lalaki, tumango. Minalas pa man din ni Josie ang kaharap, mula ulo hanggang paa. Tama ang deskripsyon ng kaibigan. Pogi, macho at mukhang mabait ito. At mukhang malinis sa katawan at mabango. Napasyal ka uli, sabi ni Josie, pagkaraan ng ilang sandaling pagitan. Gusto kong makita uli si Alena. Ang bilis ng iling ni Josie. Bakit? May gumarahin na ba sa kanya? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Hindi, wala. Nag-asawa na? Lalong hindi. Pero hindi na siya pwedeng makita pa. Di ba sinabi ko naman sa'yo noon, one shot deal lang yon. Napakaswerte mo, alam mo ba yon? Alam ko. Kaya ngayon nahanap ko siya eh. Wala na siya. Hindi ko na rin alam kung saan pa siya makikita. Dala lamang ng hindi may iwasang pangangailangan. Kaya siya nagpasyang, alam mo na. Josie, name your price. Kahit magkano. Kailangan ko siyang makita. Giit ni Anton. Sorry Mr. De Lara. Talagang wala na siya eh. Ang totoo nga niyan, hindi naman namin siya talagang kakilala. Hindi ko nga alam kung totoong wala pa nga siyang karanasan o hindi. Totoong ako ang una sa kanya, Josie. Kaya nga nagpapasalamat ako sa'yo. Kaya mo hinahanap para maka-score uli. Tumawa si Anton at tumiling. Nagkakamali ka, Josie. Hindi yun ang dahilan ko. Ngunit patuloy ang pagdududa ng babae. Sorry Mr. De Lara, hindi kita matutulungan. Kahit si boss hindi ka rin mabibigyan ng lead kung nasaan pa siya. Pero kung gusto mo, may mga bagong dating dyan sa kabilang club. Hindi nga lamang kasing ganda ni Alena. Iba siya eh, artistahin ang babaeng yon. Dumukot si Anton sa kanyang bulsa. Inilabas ang wallet. Kumuha roon ng isang calling card at inabot kay Josie. Eto ang card ko.
Pwede niya akong tawagan. Kapag nakita mo siya, pakisabing kailangan ko siyang makita at makausap. Inilagay ni Josie ang tarheta sa kanyang bag. Sige, alis na ako. Kung makausap muli siya, tawagan mo ako ha. O ibigay mo sa kanyang tarheta ko. Tumango lang si Josie at inasikaso na ang pagbibilang ng pera. Nagkasunod-sunod na ang mga customer na nagbabayad. Naging busy si Josie kaya nakalimutan na niya si Anton hanggang sa makauwi na siya sa kanyang apartment. Nakahiga na si Josie nang maalala ang naging panauhin. Napatawa siya dahil alam niyang nabighani ng kagandahan ni Elena at ng pagiging walang karanasan nito ang lalaki. Naisip niyang baka gusto niyang igarahe ang kaibigan. No way! Bulong niya sa sarili. Guilty na nga siya na siya ang naging dahilan ng pagkapasok doon ni Elena. Hindi ko ibibigay sa kanya ang calling card ni Anton. Baka may aberya pang mangyari. Totohanan nang mag-guilty ako ng husto. Bulong ni Josie. Nasa private office niya si Anton. Hindi talagang mai-focus ang pansin sa ginagawa. Dumaraan ng mga araw ay si Elena ang laging nasa isip. Nang gabing iyon na magkita sila at may mangyari sa kanila, ay isa lamang ito sa mga babaeng bayaran na nakilala niya at nakasama sa kama. Ang hindi niya maintindihan, bakit hinahanap-hanap niya ito? Sa simula ay inakala niyang ang paghahanap niya kay Elena ay dahil naiibang karanasan siya kaysa sa mga naunang binayaran niyang magaganda rin namang babae. Pero nang lumaon ay iba na ang pakiramdam niya. Para bang may kung anong lumalagong damdamin sa kanyang dibdib na sa simula'y pintig lamang. Pinaglabanan niya ang damdaming iyon. Pinilit na makalimutan ang mukhang iyon na tila nagmamakaawang, tila desperado sa kanyang harap. Hindi rin siya nagtagumpay na kalabanin ang sariling damdamin. Kaya nga ba siya nagsadya kay Josie? Natatandaan niya, si Josie ang kinausap ng boss nito para pagbigyan ng hiling ng mga kaibigan niya. Pero hayun nga, wala nang alam si Josie tungkol kay Elena. One shot deal lamang daw iyon. Hindi na makikita roon si Elena. Nasaan kaya siya? Kailangang makita niya ang babae, kahit na gumastos pa siya. Babalikan niya si Josie. Hihingi siya ng litrato ni Elena. Ipapahanap niya sa isang detective. Hindi na nagpalipas ng araw si Anton. Nang gabi ring iyon, binisita niyang muli si Josie. Maniwala ka Mr. Delara, wala kaming stock shots ni Elena dahil hindi nga siya regular dito. Hindi siya kagaya ng ibang babae dito. Sinuwerte lang ang mga kaibigan mo na nang mangailangan sila ng katulad niya ay nangangailangan naman siya ng malaking halaga. At pagkatapos na yun ay wala na kaming nabalitaan mula sa kanya. Paliwanag ni Josie. Pero gaya ng napag-usapan natin, sa sandaling mapasyal siya rito, tatawagan kita kagad. Maliwanag ba? Nanatiling nakatayo si Anton sa harap ng kahera. Nakatingin sa malayo na wala namang nakikita. Nag-uulap ang muka. Naaawa na nga si Josie rito. Tila naging obsessed na kay Elena ang pobre. Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya, Mr. Delara? At ganyan na lang ang pagpupumilit mong makita siya? Hindi napigilan ni Josie na magtanong. Umiling-iling ang lalaki. Hindi ko alam kung maniniwala ka, Josie. Anito. Kung kapanipaniwala bang sasabihin mo eh. Huwag kang tatawa. But I think I'm in love with Elena. Hindi tumawa si Josie. Napasimangot pa nga. Bakit? Napakunot ang noo ni Anton sa reaksyon ng kaharap. Alin ang bakit? Ganting tanong ni Josie. Sumimangot ka nang sabihin ko may damdamin ako para sa kanya. Sabi mo kasi I think lang. Parang, tila, hindi ka sigurado. Ang nasa isip ko naman ay ganito, Mr. Delara. Gusto mo lamang siyang muling maikama. Hindi ang klase ninyo ang magseseryoso sa isang upahang babae. Magkaiba ang tawag ng puso sa tawag ng puson, Mr. Delara. Tuwirang sabi nito sa lalaki. Hindi bali na. Kahit ako nga mismo hindi rin makapaniwala sa nararamdaman kong ito para sa kanya. Aalis na lang ako. Nakita ng dalaga, laglag ang mga balikat ng kausap nang lumayo ito sa kanya. Naisip niyang masama nga ang naging tama nito
sa kaibigang nagmamahal naman ng mataos sa iba. Matamlay ngang umalis si Anton sa club na pinaglilingkuran ni Josie. Magdadrive siya, magka-club and bar hopping. Baka sakaling sa isa sa mga panggabing aliwang iyon ay makita niya ang hinahanap. Mag-uumaga na nang siya'y makauwi. Bigo pa rin si Anton. Hindi niya nakita si Alena. Isang kaibigan na nakita niya sa isang bar ang nagsuggest na ipakartograph niya ang babae. Iyon ang pwedeng magamit ng upahang detective sa paghahanap. Pagdating sa condo unit niya ay naligo si Anton. Humingi ng almusal sa kanyang maid at nagbihis na. Bago mag alas 8 ay nagmamaneho na siya patungo sa downtown Manila kung saan maraming detective agencies na nagkalat. Humahangos na pumanhik si Dada kina Alena. May dala siyang magandang balita. Pinasabihan siya ng kanilang supervisor na isama na kinabukasan ang kaibigang inirekomenda para magtrabaho roon. Pabrika ng tela ang pinapasukang iyon ni Dada at nakadestino siya sa paghahabi. At ayon sa supervisor, doon din malalagay si Alena para maturuan ni Dada. "Alena, nasan ka ba?" Wala kahit isang tao sa sala kaya malakas na tumawag si Dada. "Nandito ako sa kwarto ko." Nakasungaw na si Alena sa pinto ng kanyang kwarto. "Hoy, maaga kang gumising bukas ha. Isasama na kita sa pabrika. Ipinasasama ka na ni Sir." Nawala ang lungkot sa mukha ng dalaga. Iyon ang matagal na niyang inaasam, ang makapagtrabaho na. "At sa department ko ikaw nakadestino. Say mo." Ngumiti si Alena. "Dada, salamat ha." "Sus, wala yun." Muling bumakas ang kalungkutan sa mukha ni Alena. "Oh, bakit parang malungkot ka pa rin?" Ipinakita ni Alena ang message ni Dino sa cellphone niya. "Oh, nagpadala pala siya ng pera para ibayad mo kuno kay Josie. Bakit ka nalulungkot? Dapat nga masaya ka dahil hindi naman totoo na inutang mo ang perang ipinantubos sa kanya. Sariling paghihirap mo yon." "Alam ko yon. Kaya lang ako nagkakaganito dahil ang sabi kasi ni Dino, makabayad lang siya at makaipon ng konti, babalik na siya rito. Magpapakasal na kami." "Kaya ka nalulungkot? Eh di ba dapat ay matuwa ka dahil yun na ang katuparan ng inyong pangarap?" Napailing si Alena. Malalaman na niyang hindi na ako. Hindi niya masabi na hindi na siya malinis dahil nahihiya siya kahit sa sarili. "Para kanino naman yun kaya mo nagawa yun, Aber?" Tanong ni Dada. "Para nga sa kanya, pero hindi niya yun hiningi. May katwiran siyang masuklam sa akin." "Naku Alena, kung ganyan naman ang magiging katwiran niya, aba, dapat lang na isumpa siya. Walang kwenta naman pala siyang tao eh. Siya na ang binigyan mo ng pabor, siya pa ang magagalit." Paismid na sabi ni Dada. "Oh Dada, wag ka munang magalit sa kanya." Natatawang sabi ni Alena. "Ang sa akin ay kapag nalaman na niya, hindi pa nga niya alam kaya wala pa siyang reaksyon." "Ha? Aba oo nga pala no. Ikaw kasi, kinulo mong usapan." Tuluyan nang nawala ang lungkot ni Alena. Ganon naman talaga si Dada. May paraan lagi ito para siya maibsan ng problema. Pinag-usapan na lang nila ang nalalapit nilang pagpasok sa pabrikang pinagtatrabahuhan nito. Sinamahan din siya nitong mamili ng ilang gamit para sa kanyang pag-uumpisa. Nakasakay na sila ng jeep at pauwi na. Hindi napansin ni Alena ang isang kotseng silver gray na matamang nakasunod sa jeep na sinasakyan nila. Hindi nga lamang ganoon kalapit. Mga 3 jeep ang pagitan nito mula sa kanilang sinasakyan. Si Antonio de Lara. Matiim na nakatingin ang lalaki sa jeep na sinasakyan ni Alena Castro na para bang takot na mawala ito sa paningin nito. Aksidente lang ang pagkakakita niya sa babae. Nagkataong naroon din siya sa mall na pinagbilhan nito at nakita nga niya. Gusto niyang kausapin si Alena pero nagdadalawang isip siya dahil baka mabigla ang babae. Kaya may nabuti niyang sundan na lang ito para makausap ng sarilinan. Susundan niya ang dalaga para malaman niya kung saan ito nakatira. Hindi na siya makakapayag na mawala pa ito sa kanya pagkatapos ng maraming araw na hindi siya patulugin ng imahe ng babae. Hindi niya alam kung ano man ang nararamdaman niya para kay Alena.
Pero isa lang ang sigurado, mababaliw na siya kapag hindi pa niya ito muling nakausap. Masaya si Alena nang maghiwalay sila ni Dada ng tanghaling iyon. Galing siya sa pabrikang pinagtatrabahuhan nito at natanggap naman siya. Pagka-uwi ay nagpahinga lang siya sandali at sinamsam ang mga maruruming damit. Maglalaba siya. Sisimutin niyang lahat ang marurumi nilang damit, pati plantsahin. Para nang sa ganon, hindi naman ganong mahirapan ng kanyang inay kapag nagsimula na siyang pumasok. Nang bigla niyang muling maalala si Antonio de Lara at ang nangyari sa kanila sa hotel na iyon. Alena, anong sabi dun sa interview mo? Nakababa ang kanyang inay sa labahan sa likod ng bahay nang hindi napuna ni Alena dahil na kay Anton ang kanyang buong kamalayan. Nakapagkitna naman sa kanyang isipan ang gwapong mukha ng lalaki. Hindi mo na ako sinagot, bata ka. Untag ni Aling Tasing sa anak. Okay na ho, Nay. Magsisimula na ho ako sa Lunes. Kadepartamento ako ni Dada. Pagbabalita niya. Mabuti nga't nang masubaybayan ka niya. Abay wala kang alam doon, basta ka na lang sasabak. Madali lang naman ho, inay. Makina naman ang magtatrabaho. Siya, sige. Ako na may mamamalansya ng mga naiwan ko noong huling nagplansya ako ng mga damit natin. Pagkatapos maglaba ay naglinis ang dalaga. Talagang pinapagod niya ang sarili para hindi niya maalala si Anton. Si Alena na rin ang nagluto ng kanilang hapunan. Maaga siyang nahiga at nakatulog naman kaagad. Kinabukasan ay Sabado. Inihanda na niyang lahat ang mga gamit niya para sa araw-araw na pagpasok sa pabrika para wala na siyang iintindihin. Nahihimbing pa lang si Alena nang maramdaman niya ang marahang pagdantay ng kamay ng ina sa kanyang braso. Alena, gumising ka. May naghahanap sa'yo. Sabi nito. Nagmulat ang dalaga. Namimigat ang talukap ng kanyang mga mata sa matinding antok. Ano ka anyo, inay? Tanong niya. May tao sa sala, hinahanap ka. Kaibigan mo raw siya pero hindi ko kilala. Napakunot noo si Alena. Sino kayang kaibigan niya ang hindi kilala ng kanyang inay? Itatanong sana niya pero nakalabas na ng kwarto si Aling Tasing. Isinara ang pinto. Hindi tuloy niya na itanong kung babae o lalaki ang bisita. Tinanaw niya ang alarm clock. 8:30 na. Dali-dali niyang inayos ang kanyang buhok. Pinunasan ang kanyang muka saka lumabas. Muntik na siyang matumba nang makita kung sino ang bisitang sinasabi ni Aling Tasing. Napabuka ang kanyang bibig. Namilog ang kanyang mga mata. Ang bisita ay si Antonio de Lara. Good evening, Alena. Mahinang sabi ng lalaki. Anton? Paano mo nalaman tong bahay namin? Bakit ka narito? Ang mabuti pa'y umalis ka na dahil wala ka namang mapapala dito. Mahina pero sunod-sunod na sabi ni Alena. Kinakabahan siya sa biglaang paglitaw ni Anton. Alena, gusto ko lang naman makipagkaibigan sa'yo. Mapagkumbabang sabi ng lalaki. Ayokong maging kaibigan ka. Sige na, umalis ka na. Pagtataboy niya rito, tumayo si Alena. Lumapit sa pinto at binuksan ito. Alena, please. Wala na tayong pag-uusapan pa. Tapos ng serbisyo ko sa'yo, diba? Pwede ka nang umalis. Yuko ang ulong lumabas na si Anton matapos tapunan ng matiim na tingin ng dalaga. Nanlalambot na isinara ni Alena ang pinto saka naupo sa sofa. Ano ngayon ang gagawin niya? Ano ba ang gusto pa sa kanya ng lalaking ito? Hindi na ito dapat nagpakita pa. Pero paano? Ngayon pang alam na nito ang bahay nila. Hindi naman niya mayayayang lumipat sila ng bahay dahil sarili nila ang bahay na iyon. Tsaka ano ang idadahilan niya sa kanyang mga magulang? Dulo niyon ay baka maisiwalat pa ang kanyang lihim. Ang ikalawang pagkikita nila ni Anton pagkaraan ng hindi na niya malilimutang pangyayaring iyon sa kanila ay nagdulot na naman sa kanya ng panibagong pagkabalisa. Naroon na naman ang hindi niya may paliwanag na damdamin para kay Antonio de Lara na mas bumabalisa sa kanya kaysa sa pagkakalayo nila ni Dino. Kumbaga, si Dino ay nakasanayan na niya. Si Anton ay iba. Sa isang hindi niya inaasahang pangyayari ay nagkaroon ito ng kaugnayan sa kanya. Eto ngayon,
nagbabalik at maaaring sa iisang dahilan. Gusto siya marahil nitong bilhin muli. Kung inaakala nitong magpapabayad siyang muli, nagkakamali siya. Bulong niya sa sarili. Nagtatrabaho na si Alena. 3 araw pa lamang siyang sinusubaybayan ni Dada ay napag-iisa na siya sa paghawak ng makinang panghabi. Natutuwa sa kanya ang supervisor dahil mabilis at maliksi ang kanyang kilos. Kung araw ay busy si Alena, mula pagmulat niya na ihahanda na ang kanyang baon at aasikasuhin ang sarili pagpasok hanggang sa pag-uwi kinahapunan. Nakatuong lagi ang kanyang pansin at isip sa ginagawa, lalo na kung tambak ang order nila at pinapag-overtime sila. Pero iba kung gabi, nagsasalimbayan sa isip niya ang mga sari-saring alalahanin. Kay Dino, na ngayon ay tila padalang ang mga tawag. Nasa isip niya, baka may ibang dahilan ang dumadalang na pagtawag nito sa kanya. Kahit paano'y nababalisa siya. Selos ba yon? Kahit na hindi nawawala sa kanyang isip si Anton, ay natutuwa na rin si Alena. 1 linggo na halos na hindi na nagpakita sa kanya ang lalaki. Sabi na nga ba, hindi na magpapakita pa itong muli sa kanya. Sino ba naman siya? Marami naman itong makukuhang babaeng nagpapabayad. At di ba ay ikakasal na ito nang magkita sila? Siguro ngayon ay panatag na ito sa bagong buhay nito. Maaga pa ng araw na iyon ay pinagsabihan na sila ng kanilang supervisor na kailangang mag-overtime sila. Hindi nakapasok si Dada dahil may importante itong nilakad. Patapos na ang duty niya nang makaramdam si Alena ng pagsama ng pakiramdam. Parang umiikot ang kanyang paligid. Dala siguro ng pagod. Ilang linggo na rin kasi siyang nag-overtime at laging kulang sa tulog. Ang gusto ni Alena ay matulog kaagad pagka-uwi sa bahay. Pagkababa pa lang niya ng jeep ay muling naramdaman ni Alena ang pagkahilo. Para siyang mabubuwal na hindi maintindihan. Alena! Narinig ng dalaga ang tawag na iyon mula sa likuran. Lilingon sana siya nang biglang umikot sa kanya ang paligid. Ang sumunod ay kadiliman. Nang magmulat si Alena ay nasa ospital na siya. Alam niya dahil natanaw niya ang papasok na nurse. Gising ka na pala? Nakangiting bati ng nurse. Bakit ako may dextrose? Anong nangyari sa akin? Nawalan ka raw ng malay. Mataas masyadong lagnat mo. Butit dinala ka rito ng isang lalaki. Maaari na ba akong umuwi? Hindi pa pwede. At kung maaari na, wala pa ang doktor para pirmahan ang discharge paper mo. Mahinang-mahina ka pa. Ang baba nga ng BP mo eh. Yung lalaking nagdala sa akin dito, sino siya? A certain Mr. Delara? Nagbalik sa kanyang isip na may tumawag sa kanya bago siya nawalan ng malay. Si Anton yun, at ngayon, lalo na niyang hangad na makalabas. Natitiyak niyang babalik yon. Miss, hindi ba pwedeng alisin na ang dextrose na to? Malakas ng pakiramdam ko. Pwede na akong lumakad. Bumangon siya. Bigla, muling umikot sa kanya ang paligid. Muli siyang nahiga. Inis na inis siya sa sarili. Paano siya makakauwi sa ganoong kalagayan? At ang kanyang inay at itay, tiyak na nag-aalala ang mga yon. Inabot niya ang kanyang bag na nasa tabi ng kama. Kinuha ang cellphone at nag-type ng message para sa kanyang inay. Muntik na siyang mapamura nang rumihistro ang check-up sa screen. Paano niya kaya masasabi sa kanyang mga magulang na naroon siya sa ospital? Alena! Napadilat ang dalaga. Ang kanyang inay ang dumating na ngayon lang ay inaalala niya. Naku anak, ano bang nangyari ha? Nag-aalalang tanong nito na halos paiyak na. Wala hong anuman inay. Napagod lang siguro ako kaya eto. Pinilit niyang ngumiti. Mabuti at may nakakita pala sa'yo. Si Mr. Delara. Kagabi rin ay nagpunta siya sa atin. Sabi pa ay huwag raw ako mag-alala at siya na ang bahala. Magkaibigan daw naman kayo. Ang mabuti napadaan siya sa kalye natin. Natanaw ka daw niya na bumaba ng jeep nang bigla ka daw mabuwal. Paano napapunta roon si Anton sa ganong oras? Siguro ay pupuntahan siya sa bahay. Talaga yatang obsessed sa kanya ang lalaking iyon. Naisip ni Alena. Sabi pa,
May iniwan daw siyang tseke sa halagang 10,000. Kung kulang pa ay tawagan lang daw siya. 10,000? Bakit naman mag-iiwan ng ganong halaga si Anton? Saka na lang natin naisipin ang pagbabayad kay Mr. Delara. Ang itay mo'y lumakad. Uutang daw siya sa kanyang boss at magpa-file ng loan sa SSS. Baka makasapat yun sa pambayad. Nakahinga ng maluwag si Alena. Hindi talaga siya pababayaan ng mga magulang. At saka, kung sakali namang wala na silang magawang paraan, naroroon pa naman sa bangko ang 9,000 pesos na naipadala na sa kanya ni Dino. Pwede nang ipantakip sa utang. Ang kailangan lamang ay makauwi agad siya nang hindi naman gaanong lumaki ang kargo sa ospital. Ngayong may pagkakautang na siya ng loob kay Antonio Delara, mukhang kailangan na niyang harapin ito. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang pakay ng lalaki sa kanya. Kinabukasan, umagang-umaga ay dumating si Dada. Pasensya ka na, papasok pa ako. Kagabi ko lang nalaman dahil nakita ko ang itay mo pag uwi ko. Kumusta ka na ba? Okay na, Dada. Ang hindi lang okay ay ang isip ko dahil sa Anton na yon. Oh, paanong nasangkot dito yung Anton? Ikinuwentong lahat ni Alena ang nangyari, pati na ang pag-iiwan nito ng checking 10,000. Relax, Alena. Tama ang desisyon mong kumprontahin na siya para once and for all ay malaman mo ang kanyang motibo. Kailan naman kaya darating ang hinayupak na yon? Siguro kapag nakalabas ka na, para pwede ka ng anuhin uli. Nanunukso si Dada. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Alena. Alam mo, dumalaw ka nga, pero kukonsumihin mo naman ako ng panunukso mo. Inis na sabi ng dalaga. Mabuti pa yung umalis ka na. Sabay bato ng unan kay Dada. Hoy, misungit, magpagaling ka na nga para makapasok ka na. Tatawa-tawang sabi nito. Hayaan mo, baka bukas o sunod na araw ay makapasok na ako. O siya, sige, aalis na ako. Sabay tingin sa kanyang relos. Mahuhuli na ako eh. Pagkaalis ng kaibigan ay nakaramdam uli ng antok si Alena. Pumikit siya at ilang sandali pa'y mahimbing na. Nung hapong iyon ay maganda na ang pakiramdam niya. Nang mag-round si Dr. Diaz ay nag-usap sila. Matapos siyang eksaminin ng may edad ng doktor ay pinayagan na siya nitong lumabas. Siya na ang nanaog sa ground floor para magpakwenta ng kanyang bill. Sumobra pa ang perang iniwan ni Anton. Suot ang damit na ipinabaon sa kanya ng ina. Tumawag siya ng taxi at nagpahatid sa bahay. Gulat na gulat si Aling Tasing nang makita ang anak na bumaba. Mabilis siyang napababa at sinalubong ito. Nako, bakit ka lumabas na? Hindi mo na lang kami hinintay ng itay mo. Okay na ako, inay. Tsaka mas lalo lang lalaki ang bill natin sa ospital kapag nagtagal ako doon. Pwede namang dito na lang ako sa bahay magpahinga. Aniya. O paano ang bill natin doon? Sobra pa ho ang idineposito ni Anton. Narito sa akin ang sukli, inay. Gusto ko sana mapunan natin to at may balik sa kanya. Sabi ni Alena habang magkasabay silang mag-ina. Alalay ni Aling Tasing sa pagpanhik sa bahay. May 6,000 yan na ibinigay sa akin ng itay mo. May kaunti naman ako naiipon kahit papano. Tingnan mo kung makasasapat na. Yun agad ang inasikaso ni Alena. May labis pa nga nang mabuo niya ang 10,000. Iniligay niya iyon sa isang envelope at itinago sa kanyang bag. Hihintayin niya si Anton. Tiyak na isang gabi ay susulpot iyon sa kanila. Talaga bang maayos ng pakaramdam mo, Alena? Oo, sabi inay. Bukas nga ay gusto ko nang pumasok. Sabi ba ng doktor ay pwede na? Oo naman. Sabi niya, kahit sa katotohanan ay nakalimutan niyang itanong iyon sa kanyang doktor. Kung ganon, maaari na kitang iwan. Mamimili ako. Wala na tayong ulam. Hindi ko naman alam na lalabas ka na. Gusto kong makakain ka ng mabuti para lalo kang lumakas. Pagkaalis ng kanyang ina ay humiga siya sa mahabang sofa. Gusto niyang magbawi ng lakas para sa pagpasok bukas. Mag-aagaw tulog na ang dalaga nang may katok siyang narinig. Bumangon siya. Inisip niyang ang kanyang inay na iyon. Madali lang nakabalik dahil kakaunti lang naman ang bibilihin. Si Teddy at ang kanyang itay naman ay halos magkasunod kung dumating. Mga alas 8 na ng gabi. Nagmamadali pang binuksan niya ang pinto. Para magulat,
kung sino ang nasa likuran niyon. Ikaw? Ako nga. Kumusta ka na, Alena? Nakangiting sagot ni Anton. Halika tuloy. Hindi ko inaasahang patutuloyin mo kaagad ako. Hindi ka na ba galit sa akin? Wala naman akong galit sa'yo, Mr. Delara. At hindi lang dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin kaya kita pinatuloy. Talagang gusto kong magkausap tayo. Malumanay na sabi ni Alena. Mahalaga siguro? Talagang mahalaga. Maupo ka. Umupo ang lalaki sa sofa. Siya naman ay umupo sa upuang kaibayo nito. Pagkatapos ng pag-uusap nating ito, alam kong hindi na muling magkukurus ang ating landas. Nakita niyang nangulimlim ang mukha ng lalaki, pero saglit lang, ibinalik nitong muli ang magandang pagkakangiti. Kung nakahanda ka na makinig sa mga sasabihin ko, isisimulan ko na, Mr. Delara. Pinagkadiinan niya ang pagbigkas sa pangalan nito. Makikinig ako, Alena, at pumanatag ito sa pagkakaupo. Inilabas ni Alena ang envelope ng salapi na itinago niya sa kanyang bag at inabot sa lalaki. Nagtataka ang mukha ng lalaki na tinignan ang laman niyon. Bakit mo binabalik sa akin to? Isinenyas niya ang kanyang kamay na tumigil muna ito sa pagsasalita. Ibinabalik ko yan, Mr. Delara, dahil ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Pangalawa, hindi ako bayarang babaeng kagaya ng inaakala mo. Noong gabing yon ang una at huli kong pagbibili ng sarili. Simula niya. May grabing dahilan, may pagdududa sa himig ni Anton, kaya mabilis na sinimula ni Alena ang pagsasalaysay ng kabuuan ng pangyayaring iyon. Sa katunayan, ang 9,000 ay nasa bangko. Kung sakaling sumbatan ako ni Dino, sa kabila ng pangyayaring isinakripisyo ko ang lahat para sa kanya, saka ko pa lamang pagpapasyahan kung ano ang gagawin ko sa salaping iyon. Malungkot na pagtatapat niya. Hindi nagsalita si Anton. Nakatitig lang ito sa mukha ni Alena. Bakas ang panggigilalas at paghanga sa mukha nito. Na-conscious tuloy ang dalaga. Namumula ang mukhang napatungo ito. Pambihira ka pa lang talaga, Alena. Kaya pala ayaw akong tantanan nito. Itinuro ng lalaki ang tapat ng puso nito. Pinipilit ako na hanapin ka. Ikaw lamang, Alena. Ang tanging babaeng gumulo sa isip ko ng ganito. Napailing ang dalaga, saka tumitig na mabuti kay Anton. Mr. Delara, hindi mo na kailangang mambola o painan ako ng salapi. Dahil ang sinabi ko ay siyang katotohanan. Wag mo na sana akong gambalain pa. Nagawa ko nang dapat kong gawin. Swerte mo't ikaw ang nakauna sa akin. Tama na yon. Doon ka na sa asawa mo o maghanap ka na lamang ng ibang babae. Wala pa akong asawa, Alena. At kung hindi rin lang ikaw, wala na akong balak na magkaroon. Mula ng gabing may mangyari sa atin, hindi lang katawan ko ang naangkin mo. Pati isip, pati puso. Buong pagkatao ko, Alena. Ikaw lang ang gusto kong makita. Ang makasama. Mahal na kita, Alena. Kaya kita hinanap. Napalunok si Alena. Hindi niya maintindihan ang kaligayahang lumukob sa kanya sa pagtatapat na iyon ni Anton. Gusto niya itong yakapin at hagkan. Pero may kasintahan na siya. May napangakuan na siya. Kaya mas pinili niya ang tama. Ikanalulungkot ko, Anton. Pareho na tayong committed sa mga taong pinili natin noon pa. Kung ganon, kung wala na si Marilyn sa buhay ko at si Dino sa'yo, may pag-asa pa ako? Hindi makakibo si Alena dahil ngayon sa harap ng lalaking ito na nagpagulo na sa kanyang isip mula nang makaniig ay natiyak na niya ang sarili. Umiibig siya rito. Hindi mo na ako sinagot, Alena. Untag ni Anton. Ano ang sasabihin niya? Ang totoo? Pero paano si Dino? Ito ang kanyang katipan. Nangakong pakakasalan sa pagbabalik nito.
Sa isang bahagi ng kanyang puso, naroon pa rin ang kahit paano'y pintig para kay Dino. Bumuka ang mga labi ng dalaga, pero hindi niya masabi ang pagtutol sa iniluluhog ng kaharap dahil siya ang unang masasaktan. Naramdaman ni Alena ang paninikip ng kanyang dibdib at kasunod ay ang pangingilid ng kanyang mga luha. Alena? Tuluyan nang nalaglag ang mga luhang iyon na naunawaan naman ng lalaki. Mabilis na naikulong sa kanyang mga bisig ang dalaga at mahigpit na niyakap. Alena, hindi ka magsisisi. Pakamamahalin kita. Maniwala ka. Gumanti ng yakap si Alena. Isinubsob ang kanyang muka sa dibdib ng lalaking ito na hindi niya maunawaan kung bakit naging mahalaga sa kanya. Alena, gusto kong marinig. Mahal mo rin ako, hindi ba? Hindi pa ba sapat ito? Sabi ng dalaga at kumalas mula sa pagkakayakap sa lalaki. Pangiting kinabig ni Anton si Alena sa kamarahang hinalikan ng mga labi nito na unti-unti ay nagiging mapusok na ginantihan ng dalaga ng kapwa init. Ngayon, ang mga halik na iyon ay dinadama na ng dalaga. Ramdam niya ang pagkakaiba ng dating ng mga halik ni Anton kaysa kay Dino. Naroon din ang paghahangad, pero pakiramdam niya ay kasalo siya sa anumang bigay ng kaligayahan ng halik. Hindi katulad ng kay Dino na parang ang sarili lamang ang binibigyang kasiyahan. Nang maalala si Dino, bigla ang pagkakaramdam niya ng pagkakasala. Naitulak niyang bigla si Anton. Alena, bakit? Mali ito, Anton. May commitment ka kay Marilyn. Ako naman ay kay Dino. Isang malaking kasalanan ng ating pag-ibig. Pero Alena, kung bigyang halaga man natin ang sinasabi mong commitment, ay magiging maligaya ba tayo sa piling nila? Hindi ba habang buhay nating parurusahan ang ating sarili? Anang binata. Katulad din na habang buhay nating dadalhin sa ating konsensya ang pagkakasalang tinalikuran natin sila. Hindi ko yun magagawa, Anton. Sa katuluyan siyang lumayo kay Anton. Sige ang pag-iyak. Naupo sa sopang malayo sa lalaki. Naupo rin sa Anton. Baka sa muka ang paghihirap ng kalooban. Kahit siya'y ganon din ang nasa damdamin. Kaya ba niyang suwayin ang kagustuhan ng mga magulang na pakasalan si Marilyn? Sinagot ng kanyang puso ang tanong na iyon. Mahal na mahal niya si Alena at nakahanda siyang talikuran ang lahat, makasama lang ito. Paano ang pagmamahalan natin, Alena? Sa wakas ay nasabi niya, siguro'y sapat na ang ganito. Ang magkaunawaan tayo. Makakalimutan din natin ang anumang nasa damdamin natin, Anton. Kahit magtagal. Pilitin natin kalimutan ang kalokohang ito. Hindi ito kalokohan, Alena. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Pero sa dinami-rami ng babaeng nagdaan sa buhay ko, mga babaeng kapantay ko ng kabuhayan, mga degree holder, nasa isang salta ko ay nakahandang sumama sa akin kahit walang kasal. Pero ikaw lamang ang pinagukulan ko ng ganitong pagmamahal. Nakahandang pakasalan. Gusto kong maging ina ng aking magiging mga anak at magiging kaligayahang makasama sa buong buhay ko. Naluluhang wika ni Anton. Pinakamamahal din kita, Anton. Kahit huli na nang dumating ka sa buhay ko. Pero hindi ko matatalikuran si Dino na umaasang sa kanyang pagbabalik ay madaratnan ako. Umiiyak na tugon ni Alena. Paano kung malaman niyang naganap sa'yo? Sa atin? Paano kung talikuran ka niya? Hindi gagawin ni Dino yon. Lalo na kung malaman niya ang dahilan kung bakit ko nagawa yon. Huwag mo sanang papanghinain ang loob ko, Anton. Sige na, umalis ka na. Ayokong madatnan tayo ng inay ko na nasa ganito kong kalagayan. Pinahid niya ang kanyang mga pisnging basa ng luha. Alena, please. I'm sorry, Anton. Talagang hindi marahil tayo para sa isa't isa.
kung bakit kasi pinagtagpo pa ang ating mga landas. Pailing na sabi ni Alena. Malungkot na nagyuko ng ulo si Anton. Pinipigil ang papaalpas ng mga luha. Talagang hindi na magbabago ang iyong pasya? Alena, nakahanda akong pakasalan ka kahit anong oras. Kahit ngayon, sa isang salita mo lang. Nanginginig ang mga labi ni Alena. Gustong-gusto niyang tanggapin ang alok nito. Ngunit, hindi na, Anton. Kung ikaw bang nasa kalagayan ni Dino, gugustuhin mo bang talikuran ka ng iyong mahal? Tungo ang ulong tumayo si Anton. Humakbang padako sa pinto. Sumunod si Alena. Anton, hindi kita makakalimutan. Nagtaas ng muka ang lalaki at tumunghay. Sa huling pagkakataon ay gusto niyang kabisaduhin ang bawat anggulo ng mukha ng kaisa-isang babaeng minahal ng totoo. Sa paglapat ng pinto ng bahay ni Alena, hindi na napigil ni Anton ang pagtulo ng kanyang mga luha. Napakasakit, napakapait ng kanyang unang kabiguan. Makulimlim ang langit at parang uulan. Naiinis si Anton. Ibig sabihin, hindi siya makakalabas. Wala ang kanyang kotse. Nasa talyer at ibinababa ang makina. Kapag umuulan at hindi nakauwi ng maaga ang kanyang papa, ay tiyak na mabuburo siya sa mansyon. Hindi niya tipo ang uminom ng nag-iisa sa bahay. Lalo lamang siyang malulungkot. Lalo lamang niyang maaalala si Alena. Naiinis siya sa sarili. Bakit hindi niya maalis sa isip ang dalagang iyon na minsan lamang niya nakasalo sa kama? Totoo, maganda ito. Pero marami namang magandang babae sa lipunang kanyang ginagalawan. Bakit kailangang pag-aksayahan niya ng isip ito? Katanungang siya na rin ang sumagot. Mahal niya si Alena. At ang katotohanang siya ang nakauna dito ay nangangahulugang matino itong babae. Nadala lamang ito sa isang malaking pangangailangan. Pag-angat ni Anton ng kanyang mga matay, bumuhos na ang malakas na ulan. Malungkot na lumabas mula sa kanyang kwarto ang lalaki. Nagtuloy sa sala. Sa bintanang salamin na nakaharap sa gate siya muling nanungaw. Napansin niya ang pagbukas ng gate at isang tila anino ang sumusugod sa lakas ng ulan palapit sa pinto ng bahay. Hindi niya iyon mapagsino dahil sa lakas ng ulan, kaya binaliwala na niya ito. Muling itinutok ang paningin sa gate. Ginulantang si Anton ng mga malalakas na katok. Iniwan ang bintana at tinungo ang pinto at binuksan. Anton! Bungad ng basang-basang babae. Gulilat na napamaang ang binata. Alena? Bakit ka narito? Anong ginagawa mo rito? Giniginawa ko, Anton. Patuluyin mo ko. Nalilitong binuksan niya ng maluwang ang pinto. Pinatuloy ang dalaga. Inakay niya ito paakyat patungo sa kanyang silid. Sige, Alena, maligo ka. Ipaglalabas kita ng damit. Inakay niya uli ito hanggang banyo. Bago tuluyang isinara ang pinto, ay hinalikan niya ang nanlalamig na mga labi ng dalaga. Habang naliligo si Alena ay palakad-lakad si Anton. Ang tagal niyang pinangarap na muling masolo ang dalaga. Eto ngayon, narito na sa kanyang silid. Magiging kanyang-kanya na. Kung paano nangyari ito ay hindi niya sukat maisip. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas ang dalaga. Nakabalot ang ulo ng tuwalya. Nakatapi rin ng puting tuwalyang malaki. Nakangiting nakaharap sa kanya. Alena, ang tagal kitang hinanap. Saan ka nagtago? Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Marahan niyang kinabig ang dalaga palapit sa kanya. Masuyong hinaplos ang buhok. Gumanti ng yakap ang dalaga. Mahigpit. Akala ko rin ay matitiis kung hindi ka makita. Pero ayaw akong patahimikin ang puso ko. Si Dino? Tanong ni Anton. Kalimutan mo na siya. Hindi na siya mahalaga sa akin. Narito ako sa iyo, hindi ba? Oo nga pala.
Hindi na natin siya dapat pag-usapan pa. Bahagyang inilayo ni Anton sa kanya ang mahal. Hinalikan niya ito sa mga labi. Mariin, mapusok. Kasabay noon ay hinagilap ng kanyang kamay ang balot nito sa ulo. Lumugay ang buhok ng dalaga. Patuloy pa din ang kanyang paghalik mula sa mga labi pababa. Anton, mahal na mahal kita. Bulong ni Alena. Naramdaman niya ang pagkapit sa kanya ng babae. Kinalag niya ang tuwalyang nakatapi rito. Nalaglag ito sa kanilang paanan. Sa kanya pinangko at inilapag sa kama. Buong pananabik na pinagmasdan niya ang kabuuan nito. Hihiga na sana siya sa tabi nito nang pukawin siya ng malalakas na katok. Napabangon ang binata. Anton? Anton, tanghali na. Hindi ka ba pupunta sa office? Sabi ng kanyang mama. Impit na napamura si Anton at napasuntok sa unan. Panaginip lamang pala ang kanyang naranasan. Dala siguro ng malabis na pag-iisip niya kay Alena ay napagkit na ito sa kanyang sistema. Gising man o tulog ay laman ito ng kanyang isipan. Dali-daling binuksan ni Anton ang pinto. Nakatayo roon ang kanyang ina. Lasing ka na naman kasi kagabi, kaya tinanghali ka na. Pambihira ka. Ilang araw na lang at ikakasal ka na kay Marilyn, ay panay barkada pa ang inaatupag mo. Sermon nito. Pabayaan na ninyo ako, ma. Pagkatapos ng Sunday, may hirapan na ako makipagbarkada. Mukhang security guard naman ang nagustuhan ninyong manugang eh. Anton, beauty title si Marilyn. Anong security guard ang sinasabi mo? Hala, magayos ka na at naghihintay na ang papa mo sa komedor. Tumalikod na ang may edad na babae. Napabuntong hininga si Anton. Ngayon niya sinisisi ang sarili. Naging sunod-sunuran kasi siya sa mga magulang. Mula nang siya ay magkaisip ay wala na siyang ginawa kundi sumunod sa mga ito. Naging baliwala na sa kanya ang pag-ibig. Ibinuhos niya ang panahon sa pagtulong sa kanyang papa sa pagpapatakbo ng kanilang negosyong import-export ng mga first-class furnitures. Kung tutuusin ay wala naman siyang maipipintas kay Marilyn dahil bukod sa maganda ay galing sa de buena familia. Marami rin silang napagkakasunduan. Magkaibigan sila, magkaibigan ng kanilang mga magulang. Isang perfect match. At hayun, nabuo ang pakikipagkasundo ng ina para pakasalan ang anak ng amiga nito. Wala naman sana itong problema sa kanya. Sanay na siya sa ganoon. Dinidikta ng mga magulang ang takbo ng kanyang buhay. Subalit nakilala niya si Alena, ang babaeng nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ang babaeng nakahanda niyang pag-alaya ng lahat, pakasalan at makasama habang buhay. Ang babaeng hanggang ngayong malapit na siyang ikasal ay gumugulo pa rin sa kanyang isipan. Ngayon ay tutol na tutol ang kanyang puso na magpakasal kay Marilyn dahil si Alena ang tunay niyang iniibig. Kung kinakailangang talikuran niya ang lahat, gagawin niya. Makamit lamang ang pag-ibig nito. Lalong binalot ng lungkot si Anton nang maalalang wala na talaga siyang pag-asang maging kapalaran si Alena. Isang umaga, hindi makabangon si Alena sa tindi ng sakit ng ulo at parang paninikip ng dibdib. Alam niya dahil iyon sa lagi niyang naiisip si Anton. Ilang linggo na rin mula nang huli niyang makita ang lalaki at hindi na ito nagparamdam sa kanya. Nangungulila siya kay Anton pero wala siyang magawa kundi isubsob ang sarili sa trabaho para makalimutan ito. Ako na lang ang pupunta kay Dada para ipagbiling siya na ang magsabi sa personal na may sakit ka. Baka naman nasobrahan ka na sa trabaho. Sisi naman ni Teddy. Mabuti rin naman na makapagpahinga ka, Alena. Ipapasabi namin ng inay na mga 2 araw kang hindi papasok. Hindi na umimik ang dalaga. Wala siya sa kondisyon para makipagtalo. Magdamag siyang hindi nakatulog. Kaya siguro kahit mataas na ang sikat ng araw ay naidlip si Alena. Naputol ang kanyang tulog ng mga sunod-sunod na katok. Sino ang bisitang maaaring dumating? Kung ang inay niya, itay niya o si Teddy. Alam kung paano mabubuksan ang pinto. Kaya alam niyang ibang tao ito. Inot-inot siyang nagbangon.
Sandali lang! Sigaw ng dalaga. Inayos ang sarili bago lumabas. Sino bang? Tanong niya habang binubuksan ang pinto. Alena! Dino? Kailan ka pa dumating? Gulat na sambit ng dalaga. Kanina lang, dumaong ang barko kaninang 6:00. Pumasok si Dino at mahigpit na niyakap ang katipan. Dino, baka dumating ang inay. Halika, maupo ka muna. Pinakikiramdaman ni Alena ang sarili. Wala siyang naramdamang kahit ano sa pagyakap sa kanya ng binata. Wala na ang nakakakiliting damdaming hatid ng mga yakap ni Dino. Lalo niyang natiyak na nawala na ng tuluyan ang pagmamahal niya sa kaharap. Biglaan ang pag-uwi mo ah. Hindi ka man lang nagpasabi. Dumadalang nang ang pagtawag mo eh. Pahayag niyang may kahalong sumbat. Naging busy ako. Nito. Pinilit ko nga makaipon, Alena. Dala ko na ang kakulangan sa pera at may malalabi pa. Gusto ko sanang magpakasal tayo kagad. Ngayon na. Napakunot noo ang dalaga. Nagbibiro ka ba, Dino? Kailan ako nagbiro? Basta tungkol sa kinabukasan natin, Alena. May hinanakit na tugon ng lalaki. Ngayon ka lang dumating pagkatapos ng ilang buwan. Tapos ngayon ka rin nagsabi. Paano? Kay tagal na nating naghihintay. Nang malayo ako sa'yo. Lalo kong nadamang pinakamamahal kita. Sabik na akong makasama ka. Naisip ni Alena, bakit nga hindi? Kapag kasal na sila ni Dino, makakalimutan na niya si Anton. Pero may problema, ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen. Dapat na malaman muna ito ni Dino. Subalit sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng kasintahan, magagawa ba niyang ipagtapat iyon? Hihintayin ko ang inay. Magsasabi ako sa kanya kung pwedeng ngayon o bukas. Hawak ni Dino ng mahigpit ang mga palad ng dalaga. Dumating si Aling Tasing. Nagsabi ang binata at wala namang pagtutol ito. Pero wag naman ngayon, Dino. Nakangiting sabi nito. Hintayin muna natin ang kanyang itay at kuya niya. Dapat lamang na si Pipoy kong magpasya, di ba? Oo nga, pasensya na kayo. Maiintindihan naman siguro ng itay Pipoy kung ano ang nasa damdamin ko. Sige, mag-usap kayo. Maghahanda ako ng pananghalian natin. Ang mabuti pa, Dino, umuwi ka muna. Nakausap mo na ba ang mga magulang mo tungkol dito? Hindi pa nga ho. Tama kayo. Ang mabuti, pagkakain ng tanghalian ay uuwi na muna ako. Bala ko magbukod agad tayo, Alena. Ang konting na itatabi kong pera ay ipuhunan natin sa maliit na negosyo. Anang lalaki. Ikaw ang bahala. Sunod-sunuran ako sa'yo. Pagpapaubaya ni Alena kung saan-saan napasuot ang kanilang usapan tungkol sa dapat nilang gawin kapag kasal na sila. Hindi ka ba nalulungkot na hindi isang kasalang enggrande ang mayahandog ko sa'yo? Pero pangako, sa sandaling may malaking naipon tayo, ay pakakasal tayo sa simbahan. Dino, balak tayo ng balak. Hindi pa pumapayag ang itay ko. Hindi ko nga alam kung katulad siya ng inay na liberal ang isip. Sabi nga niya kanina, buhay natin ito, kaya tayo ang magpasya. Pero iba ang itay. Ipapaliwanag natin sa kanya, Alena. Siguro na may maintindihan din niya tayo. Teka nga, bakit ba kanina ko pa napupunang para kang sobrang balisa? Excited lang, Alena. Hindi balisa. Pagtutuwid ni Dino. Kumakain sila nang dumating ang inay ni Dino. Humahangos. Nandidilat ang mga mata at parang kinakapos sa paghinga. Maupo ka muna, Mare. Alena, kumuha ka ng tubig. Baling sa anak. Si Dino ay walang kakibok-ibong nasa tabi ng ina. Hawak ang kamay nito. Parang nag-iisip ng malalim. Eto ho, inay. Aling Bebang, ano ho bang nangyari sa inyo? Bakit kayo napasugod? Tanong ng dalaga. Napailing ang matanda. Ininom ang tubig na bigay ng dalaga. Pagkatapos ay matalim na tumingin kay Dino. Napatungo naman ang binata. May kinalaman kay Dino, Mare? Napatiimbagang si Aling Bebang. Namumula ang mukha sa galit. Ang hayop na yan. Ilalagay talaga kami sa kompromiso?
Naparito na ako dahil ayoko may lihim sa inyong mag-anak. Nahihiya ako dahil tinanggap nyo ng taos sa puso ang anak kong ito para kay Alena. Tumigil ito sandali. Nay, kung ano man yun, sa bahay na lang. Tayo na ho. Yaya ni Dino. Hindi, putragis ka. Dapat malaman nilang problemang ito. Ano nga ba yun, Mare? Ang magaling na lalaking ito? Kaya pala bigla na lamang sumipot ay may nilikot na babae sa Palawan. Ngayon ay naghahabol. Nariyan ang kanyang tiyo Marcos. Halos bumula ang bibig sa galit dahil magdedemanda ang mga magulang ng babae. Kunot na napatingin si Aling Tasing sa Mama Nugangin na kanina lamang ay hiningi ang kanyang pahintulot para ikasal sila ng kanyang anak. Si Alena ay nakaguhit sa mukha ang hinanakit at pagdaramdam. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin sa pagkakataong iyon. Naguguluhan siya. Magpapaliwanag ho ako. Simula ni Dino. May dapat pa ba? Nilikot mo kung sino siya sa kabila ng may usapan na tayo. Ngilid ang luha ni Alena. Tapos eto ka, tinatakbuhan ang responsibilidad mo roon. Pinahiya mo pa ang mga taong tumulong sa'yo sa Palawan, Dino. Anong klase kang lalaki? Hindi ko ginusto yun, Alena. Siya na halos na nagtulak sa sarili niya sa akin. Lalaki lamang ako. Mahina sa harap ng ganoong tukso. Dino, lalaki ka na lamang bang isang mahina? Sa harap ng tukso ng sugal at ngayon ay babae. Mabuti na ngang hindi na natuloy ito. Isang marupok pala ang magiging ama ng aking mga anak. Saka tinalikuran niya ang tatlo. Umiiyak na nagkulong sa kanyang kwarto. Siguro, talagang iniiyakan niya ang pagkakamaling iyon ni Dino. Masakit ang pangyayaring kaya siya minamadali nito ay dahil may iniiwasan pala. Paano kung nakasal na sila bago dumating ang habol na iyon? Lalo pang magiging komplikado ang problema. Pero alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, ang talagang ikinasasama ng loob niya ay ang pangyayaring hindi agad niya nalaman ang kalokohan ni Dino. Di sinsanay nakapagpasya siya nang alokin siyang pakasal ni Anton. Ngayon ay huli na. Alena, pwede bang pumasok? Si Aling Tasing. Bukas po ang pinto, inay. Pinahid ni Alena ang luhaang mukha. Pilit na inayos ang mukha para iharap sa ina. Wala na sila, anak. Umalis na. Buntis na pala ang babaeng nagalaw ni Dino. Malalim ang galit sa boses ng ina. Inay, huwag na kayong magalit sa kanya. Siguro ito talaga ang kapalaran ko. Iyon talaga ang paniwala niya. Galit ako sa ganyang lalaki, Alena. Pero sa isang dako, mabuti na rin ang nangyari kaysa makapag-asawa ka ng isang mahinang katulad niya. Hindi kumibo si Alena. Naalala na naman niya si Anton. Kabaliktaran ito ni Dino na nakahandang iwan ang lahat para sa kanya. Ang masakit, hindi na sila magkikita pang muli nito. Paano ngayon, anak? Anong paano, inay? Ikaw? Masakit ho, inay? Masakit? Daing niya, tinutop ang dibdib. Alam ko ang nasa damdamin mo, pero anak, ang pagwala ni Dino ay hindi naman katapusan na ng lahat. Ng iyong mundo, may darating pang pag-ibig na higit pa kaysa sa kanyang handog. Mayroon na nga, inay. Gusto niyang sabihin, pero paano niya yon ipagmamalaki gayong pinakawalan na niya si Anton? Sadyang napakawalang swerte niya. Isinusumpa niyang hindi na siya muling magmamahal pa. Paglilingkuran na lamang niya ang kanyang mga magulang. Magsasaya na lamang siya sa piling ng kanyang mga kaibigan. Parang namatayan si Alena. Ayaw na niyang makarinig ng anumang balita tungkol kay Dino. Kinabukasan din ng araw na iyon ay pumasok na siya. Napakawalang yan ng hayop na Dinong yon. Tungayaw ni Dada nang malaman ang nangyari. Kaya kailangan ko ang tulong mo para malibang ang makalimot.
Umiiyak na sabi niya sa kaibigan. Lunchtime noon at pinili nilang dalawa ang pinakasulok na panig ng kantin. Kaibigan mo ko. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ko lagi. Salamat, Dada. Inaasahan kong talaga yan. Ipagdarasal ko rin makatagpo ka ng kapalit ni Dino na mas pogi, mas mabait at matatag ang paninindigan at responsable. At sana, sabay tayo makatagpo ano? Sa kabila ng kanyang pag-iyak ay napangiti si Alena. Sabi na nga ba niya, maasahan niya si Dada. What? Are you out of your mind? Malakas ang boses na sabi ni Alfonso de Lara, ama ni Anton. Hindi umimik ang binata. Sinabi na niya sa mga magulang ang kanyang desisyon. Ang wag nang ituloy ang kasal kay Marilyn. Ang dahilan, umiibig siya sa ibang babae. Siya nga naman, iho. Ano bang nakain mo't nagkakaganyan ka? Bakit mo iaatras ang kasal mo kay Marilyn? Dahil lang sa isang babaeng kung saang pusali mo lang nakita. Gagad ng kanyang inang si Remedios. Hindi lang basta babae si Alena, ma. Mahal ko siya. At siya lang ang gusto kong makasama. Anong pinagsasabi mo? Hoy Antonio, huwag mo akong bigyan ng kahihiyan ha. Pakakasal ka kay Marilyn sa ayaw at sa gusto mo. Kung hindi ay... Hindi na ituloy ng matandang de Lara ang sasabihin. Seryosong tumingin si Anton sa mga magulang. Kung hindi ay ano papa? Itatakwil niyo ako? Aalisan niyo ako ng mana? Go ahead. Pero hindi niyo ako mapipilit na pakasalan ng babaeng hindi ko mahal. Ba't tong lintik na to ah? I've been a good son to you, Papa, Mama. Mula pagkabata, wala akong ibang ginawa kundi ang sumunod sa lahat ng kagustuhan ninyo. Nagmistula akong robot na walang ginawa, kundi gawin ang ikasisiyan ninyo. Ngayon lang ako susuway. Ngayon ko lang gagawin ang ikaliligaya ko. Mahal ko si Alena. Papa, Mama. Mahal na mahal. At siya lang ang babae para sa akin. Nangingilid ang luhang wika ni Anton. Natahimik ang mag-asawang de Lara. Umakyat si Anton sa kwarto niya. Pagkalipas ng ilang sandali ay bumaba ito, bitbit ang isang bag ng mga gamit. Humalik si Anton sa mga magulang sa huling sandali. Goodbye Mama, Papa. Mahal na mahal ko kayo. Anito at lumabas na sa tahanang iyon. Nangingilid ang luha ni Remedios. Nakatiimbagang naman si Alfonso de Lara. Kahit walang magsalita, alam nilang tumimo sa kanilang isipan ang sinabi ng kanilang anak. Biyernes ng gabi, hindi mapalagay si Alena. Mabigat na mabigat ang kanyang dibdib. Paghudyat ng buzzer na nagtatapos sa second shift, mabilis na nagbihis si Alena sa locker room. Aba Alena, saan ang lakad mo? Uuwi na, sagot niya. Bakit nagpalit ka pa ng damit? Tanong uli ni Dada. Nabasa ng pawis ang t-shirt ko. Ayokong amoy pawis akong sasakay sa jeep. Sige, mauna ka na. May kukunin pa ako sa locker ko. Nagmamabilis na lumabas ng pabrika ang dalaga. Hindi na niya hinintay si Dada. May pupuntahan siya at hindi pwedeng may kasama. Tumawag si Alena ng taxi at nagpahatid sa club na pinagtatrabahuhan ni Josie. Alena, anong ginagawa mo rito? Abi mag-aalas 11 na. Gulat na sabi ni Josie. Wala lang. Magpapalipas muna ako rito ng oras. Habang sinasabi niya iyon ay inililibot niya ang kanyang mga mata. May hinahanap siya. Naitawag na kasi sa kanya ng kaibigan na madalas tumambay ang lalaki sa bar na iyon at nagpapakalasing. Kung si Anton ang hinahanap mo, hindi na siya nagpupunta rito. Ilang araw na. Alam mo na, naghahanda na yun sa kanyang kasal. Hindi kumibo si Alena. Pakiramdam niya ay biglang namanhid ang kanyang puso. Ang inaasam niyang kahit sandali ay makita ang mahal ay nabigo pa. Talagang malupit sa kanya ang ligaya, naisip niya. Alena, baka gusto mo mag-apprentice sa akin.
Lilipat na ako sa Makati sa susunod na buwan. Class ang club na yon. Sabi ni boss, kailangan nga na magkaroon ako ng katulong para pag-aralan ko naman ang pagiging floor manager. Malaki ang sweldo, 500 isang gabi. Ewan ko, Josie. Masaya sa club. At anong malay mo, baka doon ka na makatisod ng isang mayamang magmamahal din talaga sa'yo. Sa ganda mong yan, tiyak na may makakakursonada sa'yo. Hindi kumibo si Alena, patuloy na tumitingin sa paligid. Nang dumaan ang maraming sandali na hindi makita ang hinahanap, ay umupo siya sa tabi ni Josie. Na hindi ko man lang siya nakita. Aniya, maraming pagsubok sa buhay, Alena. Mararanasan mo rin lahat yan. At isang araw ay magugulat ka pa. Maligaya ka na naman uli. Umiling si Alena. Uuwi na ako. Siguro itutulog ko na lang ito. Hintayin mo na ako. Ihatid na kita. Huwag na lang. Gusto kong mapag-isa. Saka tuloy-tuloy na dumako sa pinto. Paglabas niya ay sinalubong siya ng lamig ng hangin. Nayakap niya ang kanyang sarili. Payokong nagmamadali sa paglakad. May isang kasalubong siyang papasok sa club. Tila nagmamadaling iniwasan si Alena. Ang problema, umiwas din ang dalaga. Kaya nagkabanggaan sila at na-off balance siya. Matutumba na. Mabilis ang reflexes ng lalaki. Nasalo si Alena bago ito tuluyang mapahiga sa lupa. Salamat. Mahinang sabi ni Alena at tiningala ang lalaki. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagsino ito. Alena? Anton? Halos napasigaw siya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Anton. Hinahanap ka. Walang gatol na sagot ng dalaga. Ako? Gusto kong makita ka kahit sandali, bago kay kasal. Matapat na sabi ng dalaga. Halika, huwag tayo dito mag-usap. Sa kotse ko. Habang naglalakad ay nagsalita si Anton. Alam mong ikakasal na ako, pero ginusto mo pa rin makita ako. May lambing at haplos ng pagmamahal sa boses niya. Hindi kumibo si Alena hanggang sa buksan ni Anton ang pinto ng kotse at tulungan siyang sumakay. Saka ito lumigid sa kabilang side ng kotse. Si Dino, kailan kayo? Hindi na tumasambit ang kasal, kaya ibiniti nito ang pangungusap. Wala na si Dino. Magpapakasal na siya sa isang taga-Palawan na nabuntis niya. Parang pagsusumbong niya sa lalaki. Nagtagi sa mga bagang ni Anton. Ang hayop. Bulalas nito. Ganon naman yata talaga. May pait niyang sabi. Kung ganon malaya ka na, Alena. Hindi sa isip, Anton. At yun ang mahirap. Ang makalimot. Kay Dino? Tila naghihinanakit na tanong ng binata. Galit na hinarap ni Alena si Anton. Ano ka ba? Alam mong hindi siya ang tinutukoy ko. Gusto mo pa akong pahirapan. Napakalupit mo naman, Anton. At napagulgol siya. Hindi na mapigil ng dalaga. Para ngayon lamang niya na ibulalas ang lahat ng sakit at hinanakit niya sa puso. Alena. At naramdaman ng dalaga ang dantay ng mga palad ni Anton sa magkabilang balikat niya. Masuyo siyang hinapit palapit sa kanya. Nagpumiglas ang dalaga. Bitiwan mo ko. Huwag mo na akong sabikin pa sa pagmamahal. Padaing niyang may hagulgol. Mahal na mahal kita, Alena. Alam mo yun. Wala akong ibang babaeng gustong mahalin kundi ikaw. Sinambilat siya nito at walang pasintabing siniil siya ng halik. Sa mga pisngi, sa bibig, sa leeg. Nadarang siya at buong kasabikang ginantihan ang mga halik ng lalaki. Sa huling sandali, kapwa humihingal sila ng maghiwalay. Anton, daing ni Alena. Tama na. Huwag mo na akong pahirapan pa. Tama na. Anyong kakalas na siya nang masuyong pigilin siya ni Anton. Alena, wag mo kong iwan. Sasama ka sa akin. Ayoko nang magkahiwalay pa tayo. Mahal kita, Anton. Pero hindi naman ako papayag na maging isang kirida.
I'm sorry. Pabayaan mo na ako. Sinong may sabi sa'yong magiging kirida ka lamang? Nakangising tanong ni Anton. Ikakasal ka na? Oo, pero sa'yo. Huwag mo akong biruin. Alena, hindi mo ba ako naiintindihan? Sasama ka sa akin ngayon at pakakasal tayo. Napanganga si Alena. Nakita niya ang kaseryosohan sa mukha ni Anton. Isinara ng mga labi ng lalaki ang mga labing iyon. Sandali, totoo ba ang sinasabi mo? Bakit? Ayaw mo bang maging Mrs. Antonio de Lara? Paano si Marilyn? Naninigurong tanong niya. Napangiti si Anton. Wala na kami. Hindi na matutuloy ang kasal dahil tinapos ko na ang lahat sa amin. Ayoko magpakasal sa kanya, Alena. Mas lalo lang siyang masasaktan dahil habang buhay niyang makakasama ang isang lalaking iba ang mahal. Anton, pangiting hinatak nito ang dalaga. Kapwa na tayo malaya, Alena. Wala nang sino man ang makakahadlang sa atin. Hindi na nagsalita pa si Alena. Tila ba umakyat na ang kanyang puso sa kanyang lalamunan dahil sa sobrang kaligayahan. Tara, magpapareserve muna tayo ng kwarto sa hotel na pinuntahan natin noon. Pagkatapos ay pupunta tayo sa kahit saang lugar na pwedeng magkasal sa atin. Ikaw na ang bahala, Anton. Tugon niya. Binuhay ni Anton ang makina ng sasakyan at marahang pinaandar. Ngunit bago pa tuluyang makalabas sa parking ang kotse ni Anton, ay biglang may humarang na kulay itim na SUV sa kanilang daraanan. Bumaba si Anton, ganoon din ang mga sakay ng SUV. Papa? Mama? Anito sa dalawang may edad na bumaba ng sasakyan. Lumapit si Alfonso sa anak. Ilang araw ka nang hindi umuuwi, kaya nagtanong-tanong kami sa mga kabarkada mo kung saan ka matatagpuan. Hindi nagsalita si Anton. Napatingin ito kay Alena na nakababa na rin ng sasakyan. Kinakabahan siya sa maaaring gawin ng mga magulang sa babae. Siya ba? Tanong ni Remedios na nakatingin kay Alena. Good evening po. Magalang nabati ng dalaga sa dalawa na hinuha niya ay mga magulang ni Anton. Mama, si Alena, siya ang mamanugangin namin? Nakangiting wika ng babae. Mama? Napatingin siya sa ama na noon ay nakangiti na rin. Alam na namin ng iyong mama ang pagkakamali namin, iho. Sarili lang namin ang inisip namin noon. Hindi namin naisip na malaki ka na at may karapatang mamili kung saan ka liligaya. Ani Alfonso de Lara. Sana'y mapatawad mo kami, iho. Naluluhang sabi ni Remedios. Masayang niyakap ni Anton ang mga magulang. Sa wakas, kumpleto na ang kaligayahan niya. Kasama na niya ang pinakamamahal na si Alena at natanggap na ito ng mga magulang. Lumapit si Remedios sa kinakabahang si Alena at marahang niyakap ito. Kumusta ka, iha? Mabuti naman po, ma'am. Tugon ng dalaga. Napakunot noo ang babae, pagway na pangiti. Anong ma'am? Mama. Mama na ang itatawag mo sa akin mula ngayon dahil mamamanhikan na kami sa inyo ngayon din. Kailangan mong pakasalan ng anak ko dahil baka masiraan pa yan ng ulo. Natatawang sabi ni Remedios. Napahalakhak si Alfonso de Lara. Siya nga, iha. Ang mabuti pa'y samahan mo na kami sa inyo nang makapamanhikan na kami. At nang sa lalong madaling panahon ay may kasal na kayo. Nagkatinginan ang magsing irog at pagkway nagkatawanan. Sakay ng kotse ni Anton, kasunod ang sasakyan ng mga magulang nito patungo sa bahay nila. Naisip ni Alena, totoong mapaglaro ang tadhana. Sino bang mag-aakalang ang lalaking magbabayad sa kanya ng gabing iyon ay pakamamahalin niya at mamahalin din siya. At ngayon nga ay siya pang nakatakda niyang maging kabiyak. Napangiti si Alena at humilig sa balikat ni Anton. Alam niya, simula na iyon ng kanilang panibagong kabanata kung saan habang buhay na silang magsasama ng lalaking pinakaiibig. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento natin ngayong araw. Ako po ang inyong Kuya JM at ito ang Rated Stories.
Maraming salamat pong muli at hanggang sa susunod na kwento.